pero meron ng sign eh. So pasensya na kung talagang umasa kayo or umaasa kayo. Ako umaasa din ako. Mangyari man din mangyari. Kung wala, then so be it. Forget it. Okay, let's move on. Kung ginagawa ko lang to, to tell you honestly ha, ginagawa ko lang to, nag-sign up ako kasi para sa inyo. Di ko hangad yung kumita sa iSword, no? Kutang-kuta na ako sa aking tracking career. Okay na ako. Good morning mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning High Level Alberta. Kahapon pinilit ko makarating dito dahil nakasalubong ko yung snow along the way ng paglabas ko na ng Northwest Territory. So ang plan ko sana ay titigil lang sa mga gilid-gilid ng highway para ngayon sanang umaga ako didiretso. But kahapon yung makikita ninyo, pangit pa rin ang panahon. Yeah, malaking snow. Si GP, mamaya ko kukwento kung anong nangyari, nasaan na siya. So nagkahiwalay kaming dalawa. So kagabi pinilit kong makarating dito. Ginamit ko yung oras ng Northwest Territory, which is not, dahil iba yung oras ng Northwest Territory, 15 hours plus 2 hours. Sa South na oras na 13 hours plus 2 hours, so magiging 15 hours. So ginamit ko siya all the way hanggang dito, mga around 30 minutes para makarating ako dito sa parking na to sa High Level, tapat ng Ford ng True North. And yung aking hinatag, sabi ko nga, bumalik ako ng empty, pabalik ng empty sa Edmonton, itong reefer, pero wala siyang laman, hindi siya umandar, empty siya. Idadrop ko lang sa I think galing to ng ice road, nagdala ng pagkain, then pabalik, wala siyang laman. So ibabalik lang sa yard, idadrop. Kaya wala akong dapat isipin kung merong tawag dito. Holy, merong man. May singaw na naman. Good morning, bro. Good morning, bro. Ano guys, mga aboriginal. Yeah, ganyan lang yan, itsura. Hindi siya bagay sa kay Burdagol. Hindi siya high rough eh. So the drive lang, pupunta ako dito sa NW para kuha ng kape. Pero lilipat ako dito doon sa yun, wala nang may nakapark pa. Lipat ako doon sa ISO, ikot ako doon akong papark. Kasi anong nangyari, wala na pala akong oras. 1 hour na lang natira sa akin 70 hours. So kailangan ko mag-reset dito sa tawag dito sa High Level. Kailangan ko mag-reset muna bago ako bababa ng Edmonton, maybe by Sunday morning. So wala na akong oras eh. 1 hour. Meron pa, pero 1 hour na lang. Okay. Hi, morning. Filipino? Filipino? Yeah. Filipino. Can you give me a breakfast, bro? Breakfast. Yeah, akin ba yan? Okay. Thank you po. Ito yung breakfast mga chay. Maliit lang, pero that's $12 man.
Okay, titirahin ko muna to. Hindi ako masyadong magbablog dito sa loob kasi mayroong music, mga copyright ako. Tirahin ko muna tong aking breakfast, then babalik ako sa truck, lilipat ako ng parking. Thank you. Salamat po. Okay, there's a sign of good weather, mga choy. Yan si Haring Araw o sumikit na. That's a good weather. So, but dito sa bandang north, madilim pa rin. Yeah, kita niyo sa north. Madilim pa rin siya. Ay. Nagustuhan ko ngayon ang kape ng A&W. Alam yung nakakadulas ngayon? Ito, kasi ang ilalim nito, compact ice na. Tapos kagabi natabunan uli ng snow, bagong snow, fresh na snow. Kaya yung highway madulas. So dito kami nakapark sa gilid ng highway. Nakatigil na kami before dito. Kasi first time namin mag-ice road ni Manoy, ni Ken, ni Manoy, ni Jeban, ni Pablito. Dito kami tumigil. Nagpalipad pa ako ng drone dito sa high level. Yan. So wala na akong pakialam dito. Anong mga air leak na yan, hindi ko nagagawin. Yan may air leak Oh, holy moly. Nag-uubos ng hangin. Basta ang truck, hindi maintain ang truck. Pagpapuntang ice road, sigurado talaga yan. Yung tawag dito, yung singaw ng truck. Sigurado yan. Laging ganun basta nasa ice road ng truck. Kasi before, nung nag-ice road ako, sobrang daming leak na ginawa ko doon sa aking trailer. Nag-uubos ng hangin agad eh.
Okay, dito na ako tumigil sa ESO. Dito sa may high level. Doon ako kanina sa tapat. So nakita ko tong space na to na meron. Pwedeng mag-park dito. Yun nga lang, 3 truck. 1, 2, 3. 3 lang. Binilang ko pa, di ba? 1, 2, 3. So 3 lang talagang pwedeng mag-parking dito. Ang kagandahan dito, dahil merong washroom sa gilid. I mean, pwede kang mag-washroom anytime kasi may tindahan yung building na yan. Doon kasi sarado yung E&W at saka hindi siya maganda dahil nasa gilid lang ako ng kalsada. So ang daming mga dumadaan sa service road. Dito may tindahan talaga siya. So dito ako magpapalipas ng 36 hours. Sunday morning ako mag-start mag-drive pabalik ng Edmonton. So dito muna ako dahil kahapon mali yung aking oras na tiningnan. Ang nakalagay kasi ay meron pa akong 19 hours, not knowing na yung oras na yon, yung total hours ay sa Northwest Territory, 80 hours a week. So yan, nag-over pa ako ng an hour drive. Nagagalitan ako ng opisina nito for sure dahil ginamit ko yung oras ng Northwest Territories. So I'm good na dito. Okay na ako dito na magstay for a couple of days. I think parang Pilipino yun kumaway yeah, parang Pilipino. I'm not sure, maybe si Louie, not sure ano siya, yung hindi ko alam kung anong tawag niya, pero parang Pilipino. Bumusina, kumaway niya, nag-alisa na sila. So ako na lang natira ngayong mag-isa. Ayun, katabi ko dito building na Super 8. Tapos Super 8 ba yun? So doon sa loob, magtatanong ako sa loob ngayon kung meron silang DEF, kasi kailangan ko ng DEF mga choy. Kalahati na lang. Tatanong ako sa loob kung may benta sila. Yeah, solo ko na lang ang parking. Yung tindahan. Malaki din to mga pagkain sila dito. Hi po. Oh. Kuya, meron kayong DEF? Mall? Sa wall. Sa wall? Magkano yan? And 40-20 pa rin. ha? 40-20. 40-20? Natanggap kayo ng EFS card? Ano, patingin niya? Nasa truck kukunin ko. 40-20? Kukunin ko lang card. Kasi yung pump meron silang diesel pump dyan pero walang walang DEF na naka-attach diesel lang meron. Doon sana sa yard kung saan ako tumigil sa ArcticWest, magpipila pa kung mano-mano, but Yellowknife wala. Yellowknife, and then Northwest Territory, Enterprise. Pagdating dito sa high level, merong Petro-Canada. Wala rin silang DEF kundi sa jug. Sa jug yung kunin mo pag mag-refuel ka, kasama na siya, kukuha ng DEF. But today is Sunday, sarado sila. Sarado yung opisina nila. And pagdating mo ng Red Earth, wala. And Edmonton, meron na sa Edmonton, sa mga malalaki. Dito lang sa mga lugar na dadaanan ko, walang mga DEF na makakuha. Pero kung wala talaga, wala akong choice kundi bumili. Kung hindi tatanggapin yung aking EFS. Mali pa yung dinala kong wallet.
Malaki din pala ang store na to. Ito nga. Yan, try. Try natin pa rin. Try mo. May PC points ka ba? Wala eh. Wala. Swipe mo dito. Swipe ko? Ayun, balance card pa rin. Holy. Ha? Fuck. Balance card pa rin. Wala kayong DF sa pump, di ba? Sige, sige. Meron kayong washroom, no? Ah, sige. Salamat, ha. Wala, man. Hindi pwede yung aking EFS. Hindi pwede yung aking EFS. So, ngayon kasi sarado yung sarado yung Petro Canada ngayon yung nandito lang din nandyan sa likod. Wala silang opisina pag Sabado. Kalahati. Abot pa naman siguro pag kalahati. Kaabot lang ako ng Edmonton kasi from here 7 hours na lang to Edmonton I think so. Naabot na ako. But anyway, yeah, dito akong papalipas ngayon. Kagandahan, 24 hours ang ESO. So pwede ako mag-washroom anytime na kailangan ko mag-washroom. And buntong hininga. Utot muna ako. So, nangyari kahapon, kasi kahapon wala na ako sa aking wisyo na end ko yung video without saying anything na. So, sasabihin nyo, hindi mo tinulungan si GP. Nandun ako tumigil, and then si GP nakatawag na ng rescue sa opisina. So, pinadalan siya ng escort doon sa likod ng traffic controller kasi nasa kurbada yung nangyari, no? And I hope nandito si GP para siya magsalita, but nagkahiwalay kami. I don't know kung nasa Northwest Territory pa siya. Lakas pa ng snow doon. So, kahapon pagkatapos namin ma-hook up itong trailer, nakasalubong ko siya. Hindi na lang ako nakipag-converse sa kanya dahil busy siya sa pilot. Nakasalubong ko yung equipment niya, kinarga sa ibang truck na flat deck parang RGN din pero mataas ng konti. And then in a few minutes nakasalubong ko siya. Meron siyang pilot sa front and siya din sa likod. So nakikinig lang ako kasi nandun ako sa LAD 1 kahapon. Nag-uusap sila ng pilot kasi iniskortan siya all the way hanggang sa hanggang sa Arctic West Yard. So hindi na ako nakipag dahil busy nga. So I think ang ginawa nila, makikita natin sa I hope na dadaan siya dito kasi dito rin ang daan niya I hope lang kung may oras pa siya. I think nilift nila yung alam mo yung RGN, ito yung bed, di ba? Dito siya nabali, di ba? Dito. Parang nilift nila, nilagyan lang kanina para maangat lang, hindi mahulog din. Pero nakita ko kahapon nakaangat pa rin yung puwet na ganyan. So tumatakbo sila kasi 40 kilometers na lang papuntang Yellowknife. So yung trailer, itong first axle at saka second yata nakaangat ng konti, second yun tumatakbo. So naiangat lang nila ng konti yung bakal para hindi sumayan. So dahil si GP, ang iniisip ko sa kanya kasi nung nakausap ko yung boss ng Arctic West, si GP ay sabi niya aakyat sana yun. Yung load niya dapat paakyat yun sa ice road kung hindi nabali yung trailer, no? And kaya hindi ko na siya hinintay kasi sabi ng boss na aakyat siya. Then sinabi sa akin, hook up ko tong empty na reefer. Kaya hindi ko na siya hinintay sa Arctic West. Yung pala, pabalik din siya ng Edmonton. Kasi, yun nga, instead na paakyat sa taas, dala yung equipment, nabali yung RGN. So yung karga niya ngayon sa kanyang flat deck ay yung balik niya na RGN, pabalik ng Edmonton, no? So ganun ang nangyari. Kaming dalawa ay pabalik. So ang
Ang situation ngayon, pasensya na mga choy, I know you guys are, kahit ako, excited din akong umakyat. Kahit 2-3 beses lang, it's okay. Kasi ang nangyayari ngayon, wala masyadong load sa Arctic West. Okay? Kita nyo yung truck na pinakita ko, yung YB, yung kulay pula. Yung mga walang laman na yon, naghihintay din ng load from Edmonton. So kung meron darating na mga feeder, yung natawag na feeder, yung nagdi-deliver doon ng load, may mga naghihintay doon ng mga truck para ikarga sa kanila yung load papuntang ice road. So meron kaming kompetensya, hindi Q-line, kasi ilan na kaming Q-line na umaakyat. Si GP, sana ako, si Melvin, nakaakyat na ng isa, pinadiretso sa kanya. So mangyayari ngayon, kung merong load sa Edmonton, diretso ng ice, ididiretso ng ice. Okay? From Edmonton, ididiretso na ng ice. Hindi na ihuhulog pag yung nagdala ng load na yon ay qualified doon sa ice road, na talagang aakyat sa ice road. Okay? Pero yung mga feeder lang talaga, iniiwan nila sa yard ng Arctic West. So kahapon, walang load, I think, doon. Kasi maraming naghihintay. At saka yung mga pula na truck na yon, bumabalik sila sa ice road, walang laman. Nandun yung load sa Divik pabalik. Yun ang backhaul, no? Yung mga sirang equipment binabalik. So walang paakyat na load. So ngayon, kaya pinabalik kami dahil wala ngang load. And I hope pagbalik namin sa Edmonton this day, the next few days, meron kaming load na aakyat sa ice. Kasi kung wala, alam nyo rin, I know, excited makita ninyo, matesting yung bagong drone. Kahit ako, excited akong pumunta doon for the last time. Kasi the next time, I think hindi ko na gagawin to. Ayoko ng ganitong situation na ang daming delay, ang daming pasikot-sikot. Unlike before, pag ISO naman bigay ng trailer, malakas pa yung mining before. Talagang wala nang daming chichiburitsi. The second time, nung kasama namin si Pops, saka na Melvin, first time ni Melvin, diretso din. Flat deck, Super B, no? Pero ngayon, nag-slow down. So lahat ng mga load, walang paakyat sa Divik, sa Diamond Mine, kasi lahat ng mga magsasarado ng Divik eh. West Territories, a major chapter in northern mining is coming to a close. Let's start talking about closure now. Let's start planning for closure now while you're developing the mine. Close na yung mining. So lahat ng mga equipment pabalik. Dinadala na pabalik. So the last time na bago kami umakyat ulit dito, wala na, kinalimutan na namin eh. Yung ice road, okay, di ba sabi ko, okay, kalimutan na yan. Wala na. It's okay. Pero nag-text sila na babalik kami, aakyat kami, sige. Kasi daw kailangan kami. But anong nangyari? Wala. Okay, dahil wala naman palang load doon. Pinag-aagawan ng YV Transport. So, fingers crossed, sana, pagbalik namin ng Yellowknife, may mga load pa sa Atchison. Yellowknife. Pagbalik namin sa Atchison, may mga load pa doon. But I hope, kahit lang 2 beses, kahit 1 beses, 2 beses lang, karga ng load straight to the ice. And then, that should be it. Tama na yun. Kasi, ang mangyayari from, kung meron kang load sa, siguro, pick up ka doon sa Divik, pabalik ng Yellowknife, hindi mo na kailangan siguro ibaba, diretso mo na ng South Atchison, kuha ka ulit ng load, balik ka ulit ng Divik kung meron ganun. So I mean, parang ganun ang mangyayari. Diamond Mine, instead na ibababa sa Yellowknife, hindi na, idiretso mo na siya all the way ng Atchison. So napakalayo ng ikot, no? So instead makakagawa ka for a week ng 2 trip, pinaka-max siguro 3 trip. But kung ganyan ang situation nila, Diamond to diretso ng Atchison, 1 trip lang a week ang mayayari. Kasi papunta pa lang doon 3 araw na bago ka makabalik, kasi kukuha ka pa ng load. Then
matutulog ka pa ng 8 hours dito para bibigyan ka ng oras, and then tsaka ka pa magdadrive ulit ng another 1,500 kilometers, 1,500 kilometers, di ba? Then pagdating doon, magre-reset ka, and then load ka na naman another. It takes time. So pasensya na kung mangyari man tong ice road ngayon, kung talagang ibibigay kahit isang beses lang, okay, no contest, end of the story. Pero kung wala talaga, sinabi ko na kasi, okay, we're going to the ice. No, excited kayo, ang daming comments na ganito, gusto niyo makita ulit sa Bortagol, gusto niyo makita ang performance ng Bortagol sa ice road. Pero kung wala talaga, then so be it. Hindi namin kailangan ipilit. Yun na yung sign, yung nangyari kay GP, no? Yun na yung sign na hindi pa kami sa ice road, wala pa kami sa ice road, nangyari na naputol ang trailer. How much more kung naputol yung trailer doon na sa ice? Kasi mas bumpy yung dadaanan doon, mas harsh yung kalsada doon, hindi siya pantay sa mga portage. How much more kung doon nasiraan, doon sa salubong, or doon sa portage na inaakyatan namin, naputol doon. So stranded lahat ng ice road from north to south. Doon pa lang meron ng sign, di ba? Meron ng sign na huwag kayong umakyat. Sinasabi ng opisina, umakyat kayo or papunta kayo, pero may sign na doon sa taas, huwag kayong umakyat. Pinutol na niya doon pa lang sa bago mag-Yellowknife, pinutol na niya eh. Gumawa na siya ng sign na, hey, ito yung sign, huwag kayong umakyat. Di ba? Hindi naman namin kagagawan, hindi namin kasalanan yun, kagustuhan yun nasa taas. Kasi kung talagang paakyatin kami. Kung para sa amin. Di ba? Pero may sign eh. Meron ng pinakitaan na kami na nabali yung trailer. Napaka-imposible, first time. Kahit ako, sabi nga ni JP sa mga kausap namin kahapon, yung mga nagre-rescue, first time na nakakita na napuputol ng ganun. Ang kadalasan kasi napuputol yung hinuhook up namin dito sa likod, yung nilalagyan namin ng collar. But yung sa likod, first time daw. So meron ng sign na, hey, you guys, balik kayo dun sa south. Diba? Meron na eh. Nakakapagtaka eh. Meron bang mangyayari dito sa ice road? Meron bang, fingers crossed, wala naman sana kasi may mga truck drivers na bumabiyahe doon. Wag naman sana. Pero meron ng sign eh. So pasensya na kung talagang umasa kayo or umaasa kayo. Ako umaasa din ako. Kung mangyari man, mangyari. Kung wala, wala. Okay? Let's forget about that. Ganun na lang. Kung mangyari man din, mangyari. Kung wala, then so be it. Forget it. Okay? Let's move on. Biyahe tayo ng normal na mga biyahe. Ako ginagawa ko lang to. To tell you honestly ha. Ginagawa ko lang to. Nag-sign up ako. Kasi para sa inyo. Okay? For the last time na gagawin kong ice road. Para sa inyo to, sa viewers, not for me, kasi hindi ko hangad yung kumita sa ice road, no. Kumbaga kuta na ako eh. Kuta na ako. Nakadalawang ice road ako, not bad. Nakadalawang ice road ako sa Northwest Territories, not bad. Kuta na ako, naka-ice road na ako sa Manitoba, naka-ice road na ako sa Ontario. So 3 probinsya, isang territory, 2 probinsya yung pinag-ice road ko. Naka-Alaska na ako. Kutang-kuta na ako sa aking tracking career. Okay na ako. Kaya nakapag-isip nga ako na mag-change ng career, diba? Gusto kong pumasok sa Armed Forces dahil kuta na ako eh. Tapos na. Kumbaga, I made it. Okay na ako dun. Pero ginawa ko to, nag-sign up ulit ako dahil para nga sa inyo, para sa mga viewers, to give you the last view, the last scenic view na makikita ninyo sa ice road, no? Kasi kaming dalawa lang ni Pops. And yeah, yun sana ang plan. Bumili ako ng bagong drone para sa inyo, sa viewers. Well, yung drone naman pinambili doon is galing din sa kinita ko sa YouTube. Thank you so much. Salamat yung kinita ko sa YouTube. So, para sa inyo dapat yun. Itong last na ice road na gagawin ko, para to sa mga viewers. Bibigyan ko kayo ng magandang last view
ng Ice Road 2026. Yun sana ang plan. But anyway, so yun na lang mangyayari. Kung mangyari. Kung wala, then so be it. Pasensyahan na kung hindi nyo makita ng last scenic ang ice road ng the most famous ice road ng Canada, itong Northwest Territories. Okay, so papahinga lang ako dito, tatapusin ko yung 36, dahil manonood ng TV, gusto ko magpahinga. Dito ako ngayon sa high level Alberta, papalipas ng 36 hours.